Hello guys! So, nag-ayos ang inyong lola dahil paalis po tayo. Tara na, samahan nyo ako guys. At dito lang ako sa corner na ito. Kung tandaan nyo sa previous vlog po natin, ito yung naipakita kong cupboard na wala pang pintuan. Ngayon, may pintuan na siya guys. Yay! So, itong side lang na ito dahil may aayusin pa sa may harapan ko. Tapos may aayusin pa dito. And then, may aayusin pa doon. So, itutur ko na lang kayo. Itutur ha. Akala mo ba naman parang malaking bahay? So, dahil nandito ako sa kwarto, dito lang. Sa may side na ito, ipapakita ko guys. Dahil, yun nga, may bakbakan na nangyayari. Tapos, installment ang nangyayari dito sa bahay. Oo, depende kung anong araw makapunta yung mga manggagawa. Isang araw dun sa kusina, isang araw dun sa salas, mga ganun ba. Pero itong kwarto ang ni-request kong tapusin muna, pero hindi pa natatapos. Ito lang cupboard. Ayan. Tapos, naipakita ko nga noon guys na wala pang pintuan yan. Tapos, pinadalian kong palagyan ng pintuan ng sarado dahil dahil siyempre napasok ang alikabok kung hahayaan natin ganyan. Oo, so okay na siya. At asan na ba ako sa aking sinasabi? Oo, nag-aayos po ang inyong lola dahil papunta po tayo sa bundok. So isasama ko po kayo at wala pang dito yung salamin. Maglalagay pa ako ng salamin diyan at sila nakatingin sa akin. Ayan, pink yung aking belt diyan. At okay na tayo guys. So samahan nyo ako guys, samahan nyo kami. Hindi nakasama yung hipag ko, si Bayaw lang na andyan na sila ni Habi. Ready na rin si Habi. At ako naman ay ready na rin. At nakapag-lipstick na tayo. So, doon nga pala sa pupuntahan natin guys is may mga ilang videos ako noon na naipakita ko yung family house ni Mr. So, sana'y makakuha tayo ng kunting view at maipakita ko yung family house ni Mr. doon na before 2 years pina-renovate nilang magkakapatid. Before 2 years. Tapos na-stop po yun yung pagre-renovate dahil kinulang sa budget. So puntahan namin tapos titingnan daw nitong dalawang magkapatid, si Bunso at saka si Habi. Titignan daw nila kung ano pang kulang or kung ano pang pwedeng ayusin doon dahil nga natingga nga before 2 years. Dahil nung dumating yung bayaw kung galing sa France na na-share ko sa inyo yung pagsalo-salo namin at nakilala nyo na siya. Nung dumating siya, pumunta sila doon at sumilip sila. Sumilip yung bayaw kong yun. Tapos sabi niya, dapat tapusin. So, itong dalawang magkapatid naman, si Habi at saka yung bayaw ko is, yun nga pupuntahan namin yung bahay para tignan kung ano pa yung mga dapat gawin doon. So, isasama ko kayo guys. Okay po. So, yun na yun. Guys, at ready na ang inyong lola. Dito lang tayo sa corner. Dahil nga, okay. Tapos, dapat mag-start tayo na ganyan. And then, dahil malamig po doon. Malamig sa sa bundok. Opo, malamig sa bundok po. Pakita ko lang si Lucky. Lucky. Andiyan si Lucky oh. Andiyan si Lucky oh, nag-aantay na sa akin. Lucky, where are you? Lucky.
Let's go guys. Ayan, meron po akong dalawang bodyguard dyan guys. Nasa may paanan na kami ng bundukan. At nagdala kami ng jacket, baka kami lamigin. Pero malakas yung sikat ng araw guys. Pero malamig, pero hindi gaanong malamig. At ang mistake ko, ang pagkakamali ko guys, tignan nyo yung pants ko. Butas-butas guys. Hindi ko naisip yun. Anyways. So dito, nasa may kalagitnaan na tayo guys ng kabundukan. Opo, nasa gitna na po tayo ng kabundukan. At patuloy ang ating paglalakbay. Okay, dito guys, we are entering the village of my hubby, Tanorin. Yan, papasok na kami sa mismong village ni hubby, Tanorin. Dito po, pinanganak si hubby, dito nagbinata, hanggang sa napunta sila sa Bayrot. Yan po, tanaw po yung mga kabahayan dyan. Pero bago po kami dumiretso sa may kabahayan, dating gawi, hindi yan nakakalimutan ng mga magkakapatid, lalo na ang asawa ko, na dumaan muna sa puntod ng aking mga in-laws guys. So palapit na tayo sa sementeryo. Ayan, ganyan po ang sementeryo dito, palakihan ng bahay. So, nandito na tayo guys. Tatlong palapag po yan. Yung sa taas, uncle ni hubby. Tapos yung pangalawa, uncle din ni hubby. Tapos dito tayo sa may pababa. Yun po ang family house ni Mr. May shortcut po dyan. Pababa po tayo. Yan na ang inyong lola. So, welcome po sa aming family house. Okay, so maglibot-libot tayo. At ito po yung family house ni Mr. na pina-renovate 2 years ago. Pero napinding po dahil nga po sa budget. Ayan, bali pinabago yung lahat-lahat. Ayan, ito po ang magiging salas niyan. At ito yung para sa balkonahe doon. At dito yung magiging kwarto namin. Dahil nga po family house ito, meron po siyang 4 na kwarto. Ito naman, isang kwarto yan. Pero yun ang napili ko guys. Yun nga ang napili ko na kwarto namin. Ayan. Tapos na. Ayan. Ganyan sana ang ginawa sa bahay. Ang ganda. Tapos, ito yung unang kwarto. Tapos, yun yung pangalawang kwarto. Tapos, ito yung kusina na hindi pa tapos. Kailangan pa ng kabot dyan. Tapos may ginawang parang decor din dyan. Ayan. Maluwang yung kusina. Kaya lang ang hindi ko gusto dito guys, yung yung bintana doon. Maliit lang. Maglalagay kami ng exhaust fan daw. Tapos ito yung salas nga. Tapos doon na hindi pa tapos, mayroon ding 2 kwarto doon. So, ito hindi pa tapos, ginagawa. Ayan, 1 kwarto dyan.
May cabinet na dyan. Ayan. And then, yan. Ginawa din. Ano dyan? Plano. Decor. And then, dito naman, guys. Dito, may isang kwarto pa dyan na marami pang abubot. At ginawan din dyan ng design. Okay. So, from here, ganun po ang papalabas niyan. Ayan. So, natapos tayo sa paglilibot, guys. Ay, narumihan yung aking puting sapatos. Oh, naandun sila sa kapitbahay. Nagkakapi sila. Inaaya nila ako. Sabi ko, ilang minutes ba ang kailangan nyo? Mga 10 minutes daw. So, dito muna tayo at magyaw-yawan. So, ma-explain ko lang ang istorya ng bahay na ito, guys. Yun nga, family house ni Mr. Tapos, mula nung mamatay yung mga biyanan ko, bali na pabayaan na ito. So, bali nag-usap-usap silang magkakapatid. Tapos nga, di ba dumating last week, Christmas, New Year, yung isa nilang kapatid. Sumilip siya dito, bago sila umuwi. At nag-uusap-usap na naman silang, bali, ituloy na naman. Gaya din natin sa Pilipinas, na yung bang kung nagpapagawa ka ng bahay, utay-utay. So, ganun din po ang nangyari sa bahay na ito. Anyway, yung feeling ba dito, dahil siyempre, para sa akin, dahil 32 years na, ilang taon na ba kami ni Mr.? 31 years na asawa ko si Mr. Naging Lebanese na rin. Tapos yung dugo ko, dugong Lebanese na rin. Pag pumupunta ako dito, yung feeling ba na makita mo yung village mo, ipagpalagay nyo na kayo, guys. Pag nasa Maynila kayo or nasa abroad kayo, tapos magbabakasyon kayo, bali hindi kayo nakapagbakasyon ng 3 or 4 na taon or 5 taon. Yung bang pagdagsa mo sa bansang sinilangan mo, sa village mo, makikita mo or mafe-feel mo yung feeling ba na talagang, oh, ito yung village ko, ito yung kung saan ako lumaki, parang ganun ba. So, ganun din ang feeling ni Mr. Nagets nyo yun? Kaya, yun ang gusto nila na at least buhay yung alaala ng aking mga biyanan. At the same time, para sa akin, yun nga sabi ko sa inyo, mahigit 30 years na kaming kasal ni Mr. So, yung dugo ko, parang dugong Lebanese na rin, yung kaugalian nila, yung mga tradisyon nila, yung pag-uugali nila, parang nakuha ko na rin. So, pag pumupunta ako dito, yung lukso at saka yung tuwa ng aking puso, naandun din, guys. So, dito nga, merong 4 na kwarto ito. So, bali, tig-iisa kami ng kwarto, guys, na ipakita ko sa inyo yung magiging kwarto namin. Tapos, tig-iisang kwarto ang bawat isa. So, ayun. Diba? Maganda? Oo. Kahit na hindi tayo nakakapagbakasyon or wala na yung mga family ko sa Pilipinas ba, nag-build na ako ng sarili kong family dito. So, masaya naman po ako. Pero, naandun pa rin yung dugong Pilipina, guys. Oo. Kahit nasabi ko yung masaya ako dito, carry ko na yung mga tradisyon nila, pero naandun pa rin sa puso ko, sa dugo ko, yung kaugalian at pag-uugali natin mga Pilipino. So, yun, guys. Salamat po sa pagsama niyo sa amin at sa akin sa tour na ito. Tour, ha? So, yun. At
pwedeng dagdagan ko pa on the way, pa uwi, kung saan kami mapunta guys. So, yun na yun guys.